what's up mga kababayan, and welcome back for another video na naman tayo ngayon. Once again, ito po ang inyong lingkod mga kabengador, Birador Pikwa at your service. So ngayong araw na to mga kababayan ko ay magbibigay po tayo ng reaksyon hinggil nga po dito sa skandal po mga kababayan ni Sara Duterte. Itong skandal ni Sara Duterte na patuloy na umiingay, no, sa social media at sa sambayan ng Pilipino. Tama po kayo ng pagkakadinig mga kababayan. Dahil eto nga po, si Madriaga ay naglabas po, no, ng pahayag ang kampo ni Madriaga regarding po dito sa iskandalo na kinaharap, no, ni VP Sara nyo mga kababayan. Todo deny po itong si Sara Duterte sa di umano ay bagman po ng mga Duterte during their term, okay, na nakaaway po ni Harry Roque. Kasi po ito mga kababayan, bago natin panoorin yung video at magbigay ng reaksyon, pakinggan po muna natin yung sambayan ng Pilipino. Syempre, ang sinisigaw nga ng sambayan ng Pilipino so far, dapat maimbestigahan ng husto itong sinasabi or statement ni Madriaga ng DOJ. Bakit po? Dahil dito nakasalalay ang katotohanan. Dito po nakasalalay ang sambayan ng Pilipino na kung sakaling tumakbo itong si Sara sa darating na eleksyon sa 2028, kumatuloy ang kanyang pagtakbo dahil parang nagdadalawang isip na nga po ang kampo ni Sara Duterte dahil lumalabas na po ang mga iskandalo. Yung mga iskandal po na pilit itinatago ni Sara Duterte. No, alam naman po natin yan mga kababayan na tayo pong sambayan ng Pilipino ay nakatutok dito kay Sara dahil siya po ang numero 1 na naghahangad po ng ng pagiging presidente sa darating na eleksyon. 'Di ba? Nasusunod sa yapak nino po ng kanyang amang si Digongyo na nasa dahig na gumaganon na. 'Di ba? Kaya po ito mga kababayan ay natututukan ng ating sambayan ng Pilipino dahil gusto pong malaman nating lahat kung ano ba ang katotohanan sa itinatago ng mga Duterte, especially ni VP Sara. Kung matatandaan nyo po mga kababayan, naglabas po through social media si Pebbles, si Mami Pebbles ng video na kung saan pagpapatunay na magkakilala talaga si Madriaga at si Sara Duterte, 'di ba? Kaya galit na galit itong si Sara, itong kampo ni Sara dahil na kumakalat po sa social media ngayon, sa Facebook po, sa TikTok, itong video na ito na kung saan kasama mismo ni Sara Duterte si Mar or Madriaga, 'di ba? Kaya ang sabi ng sambayan ng Pilipino ay dapat nang maimbestigahan agad-agaran ito. No? Pero gayon pa mga kababayan, ito pong kampo ni VP Sara ay humihingi ng hustisya dahil di umano ay sila ay pinupolitika. Kayo ba mga kababayan, naniniwala ba kayo na pinupolitika ito? Natural na di ba? Natural na nasa kapangyarihan ka. Ang mata ng tao ay nasa iyo. Buti nga si Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan, hindi nagrereklamo. Kahit na ang mata ng sambayan ng Pilipino ay nasa kanya. Kahit yung ibang mga DDS na nangungutya laban sa kanya ay hindi niya pinapatulan at nagkikipit-balikat na lang. Dahil alam niya yung pagiging leader. Alam niya po yung kanyang gagampanan bilang isang leader ng ating bansang Pilipinas. Okay. So eto mga kababayan, ito pong interview dito sa DZMM na kung saan po ay matutunghayan po natin, maririnig natin kung ano po ang alibay ng Duterte camp or ni Sara Duterte sa naturang iskandalo na nilabas ni Madriaga. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin, pakinggan po nating mabuti. Let's all watch this. Sinasabi po ni VP, sinisiraan siya ni Ginoong Madriaga at possible kasi baka meron siyang presidential bid. So, pamumulitika ang lumalabas na kanyang statement. Ano po ang reaction po ng inyong kampo? Hindi niya hinaharap yung issue na ibinato sa kanya.
So yung reason kasi na everything is politics, yun lang lagi ang sinasandalan niya. Dahil nga, syempre politiko siya, talagang lahat ng sasabihin niya, lahat politika. Pero malinaw naman po yung, doon sa pagkakabasa ko doon sa statement niya, itinatanggi niya yung personal na pagkakakilala. Which is, Correct. napatunayan namin magkakilala talaga sila. May kumakalat na video footage kahapon. Makikita mo doon sa pagsalubong sa kanya during the campaign noong February 6 or 7, 2022. Siya pa ito naghahanap kay Ramil Madriaga, ang tawag pa nga niya, Sir Ram. So, nandun ba yung paggalang? Makikita mo doon na kinuha niya yung watawat doon sa isang supporter. Tapos sabi niya, Sir Ram, malambot pa yung pagkakasabi nun. Tapos sabi ng mga supporter, Kuya Ram, hanap ka ni Mayora. So, yung video footage na yun, isa lang yun sa pinangahawakan namin to establish yung relationship. So, parang, imagine mo, ikaw ang national convener ng ISIP, tapos sasabihin hindi ka kilala. Samantalang may isang video footage na yan nakuha namin. In fact, nahirapan kaming hanapin yan kasi deleted na yan sa Facebook post nila. Nakita lang namin yan sa YouTube, hindi na nabura yan. So that shows na establish namin yung relationship. Sir, can you walk us through lang? Paano nga ba nagsimula yung relationship? Ano ba si Ginoong Madriaga kay Vice Presidente? Ano naging role niya? Oo. Well, according to his affidavit, no, nakilala niya noong 2018 si Mayora dahil pinakilala siya ni former President Duterte. Doon na nagsimula yung kanilang relationship, and up to the point na nagbuo siya ng tinatawag na ISIP, na ang sabi niya is Inday Sara is my president movement. Siya ang national convener noon. Kaya mapupuna mo dun sa campaign nila, lagi sila naka-t-shirt ng green. Ang supporter nila ISIP. National convener siya ron. Napakalaking factor yung ginampanan niya ron dun sa support group. Hanggang sa manalo si BP Sara for si Mayor Sara for the BP post. At nagtuloy-tuloy na yung kanilang relationship doon hanggang sa pinagkatiwalaan siya doon sa mga paggawa ng mga bagay about money, kagaya ng nasabi niyo. Sir, attorney, syempre ang tanong din dito, bukod sa naging tugon ng Pangulo na ingay lang ito, para siraan lang siya, ang kanyang, ng pangalawang Pangulo, ang kanyang reputasyon, sorry, ba't ba nababanggit ko, Vice President, yung kanyang reputasyon, ang tanong po dito, ano ngayon, bakit ngayon lumabas itong si Sir Ramil para sabihin lahat ng ito, ng naging transaksyon nila, kung hindi ba talaga niya hinaharang yung possible na pagtakbo ng Vice Presidente? Yung pinaka-rason daw niya is that gusto niya matigil yung mga usapin, yung mga impluwensya, masamang impluwensya na dala ng Pogo money, na kung saan marami siyang pick up and delivery sa iba't ibang politician. So basically yun yun. Tapos yung sasabihin mo siguro na bakit ngayon lang, October or November, Opo. yun lang siguro yung pagkakataon na nagkakilala kami dahil doon sa kanyang efforts na sumulat sa ibang congressman, Opo. sa iba, sa Quadcom, kay Senator Risa, hindi ganong nabigyan ng pansin. Opo. Marami siyang sinulatan noon habang nakakulong siya. Hindi siya nagkaroon ng opportunity. Remember, nakakulong siya, limitado yung kanyang communication. It just so happens sa pagbisita ko lagi doon sa Annex 2, nakilala hanggang sabi niya pwede kong pagkatiwalaan to si Attorney Palad. Opo. Sa kanya dinisclose yung mga bagay na yun. Hindi ko kasi siya mapagtiwala kung sino lang ang lawyer na lalapit sa kanya. Opo. Masyado siyang namimili po ng kausap. Opo. Attorney, paano ninyo ite-take yung naging pahayag ng Vice President? Kasi, di ba, ang nagiging comparison po kasi, nung naglabas ang statement si Zaldico, video statement, sabi ng pangalawang Pangulo, kapanipaniwala. Itong kay Ramil, na idinadawit siya na pinanumpaan ni Ramil Madriaga, itong affidavit niya, parang pan-distraction lamang. Napaka-selective nga po ng mga acceptance nila sa mga lumalabas na balita. Pag pabor sa kanila, papaniwalaan. Pag hindi pabor sa kanila, sasabihin nila politika. So, dapat siguro kung talagang gusto niyang i-deny yung kanyang pagkakilala kay Mr. Ramil Madriaga, mas maganda mismo sabihin niya yun sa isang interview, hindi yung press release lang. Kasi pwedeng i-disown yung press release na pagkakamali lang ng staff niya. Kagaya nung allegation doon na prior criminal record. Wala pa ho siyang criminal record. Maaring nakasuhan siya, nakulong siya, pero inabsuelto siya ng Supreme Court. So, hindi tama lahat yung sinasabi doon na may prior criminal record. Kung may prior criminal record yung tao, bakit pala siya naging convener mo doon sa ISIP? Siya pa yung ginawa mong tagahawak
ng isang bagay doon during the election. So, idinikit ni VP Sara yung pagkatao niya kay Ramil Madriaga. Hindi niya may tatanggi yun kasi napakaraming pictures na nakuha kami sa Facebook. Antayin pa natin kung makukuha natin yung mobile phone ni Ramil Madriaga sa korte. Mas marami pa hong laman yan. Oo. Isa pa dyan, sir, nabanggit mo nga, attorney, di ba may pending case siya? Tama po, nakapiit pa rin siya dahil sa kasong kidnapping. Tama po, Attorney Raymond? Tama po yan. Opo. Ang sinasabi naman po ng iba, posibleng nag-iingay siya para gawin siyang witness at para yung kaso niya ay maibasura at pakinabangan ng publiko at ng mga ibang opisyal, ito mga statement niya laban sa pangalawang Pangulo. Malinaw po yung sabi ko sa kanya, no? Hindi siya pwedeng, nung tinanong ko nung sabi kong ilalabas natin to, kung anong demands mo, wala, sabi niya, attorney, basta tulungan mo lang ako ng representasyon, tulungan mo ako dun sa kidnapping case ko, okay na ako dun kasi 6 kaming akusado ron na kaya namin patunayan na inosente kami dun sa charges na yun. So, wala akong trade-off dyan na magtitistigo siya, i-drop yung kaso. Hindi yung mangyayari yun sa ngayon kasi ang private prosecutor po ng kidnapping case na yun, si Attorney Roque. So definitely hindi papayag si Attorney Roque na iurong yun ng ganon-ganon lang. Sino bang involved dito sa kidnapping na to, sir? And doesn't it diminish yung kanyang credibility dito sa Reputation kanyang accusation sa pangalawang Pangulo? Ang involved dyan yung dati niyang pinagtrabahuhan na according to Ramil mga POGO operators din at na-involved na sa smuggling ng mga meat products. Recently, I think December 11, na-raid na naman yung kanilang warehouse sa Nabotas. Nahuli yung kanilang kumpanya na nag-i-smuggle. According to the report, ni-raid na si IDG at Department of Agriculture. Ito yung pamilya nila Margaret Lu. These are the people na nag-complain ng kidnapping doon kay Ramil Madriaga na ang lawyer, na aside from being POGO operators daw, ang lawyer is si Attorney Roque. Doon na nagdugtong-dugtong yung problema na yun.